Marshall Peak, Kabanata 4261. Desperado na labanan. Ang walang katapusang pagsirit ng mga blood snake ay pumasok sa tainga ni Yang Kai. Nagkibit-balikat ang kanilang mga katawan, unti-unting lumalapit sa kinatatayuan niya. Hahanapin ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga upang pigilan ang parehong tibok ng kanyang puso at ang kanyang aura para maging parang bato ang kanyang sarili, na naging ganap na hindi gumagalaw. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, maaari na lamang siyang sumugal. Bagamat maaari niyang gamitin ang Space Principles para makatakas, ang matandang aso ay kasing persigido ng mga uod sa nabubulok na buto. Hindi siya makatakas, na lubhang mahirap. Ang napakaraming bilang ng mga ahas ng dugo ay gumagapang ng palapit at palapit, 30 metro. 15 metro. 10 metro. Biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang isang bagay. Agad na lumitaw ang Asher Dragon Spear sa kanyang pagkakahawak. Kasunod nito, ang kanyang dowsil ay kumikinang ng maliwanag habang ibinuhos niya ang kapangyarihan ng Golden Croter Fire sa sibat. Iniangat ang kanyang sibat, humakbang siya pasulong at itinutok ang sibat sa harapan. Nag-iba-iba ang Space Principles habang sumusulong siya at umungal. Kainin mo ito, matandang aso. Napansin ng Black Crow Divine Monarch ang paggalaw sa sandaling kumilos si Yang Kai. Kaya, ang mukha sa gitna ng ulap ng dugo ay agad na lumingon sa kanyang direksyon. Ang hindi mabilang na mga ahas ng dugo sa paligid ay lumukso pasulong habang ang kanilang mga bibig ay nakabuka ng malawak patungo kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Ang mga blood snake ay biglang umatake at ang figure ni Yang Kai ay napunit. Gayunpaman, ito ay kanyang after image lamang. Ang kanyang aktwal na katawan ay nakarating na sa harap ng ulap ng dugo, ang kanyang sibat ay tumutusok pasulong na parang isang dragon. Hong! Ang malaking mukha ay tinusok mismo ng sibat. Isang malaking butas ang lumitaw, na naging dahilan upang ang mukha ay maging sobrang pangit na halos hindi na ito makapaghugis muli. Ang napakaitim na Golden Crow True Fire ay kumalat sa lahat ng direksyon, walang kabuluhang nagniningas. Sulala. Ang ulap ng dugo ay sumangga sa malalaking bahagi. Gayunpaman, ang Black Crow Divine Monarch ay kalmado at hindi naapektuhan habang ang kanyang boses ay umalangaw. Junior, ang iyong tapang ay kahanga-hanga. Sayang naman ang mga kilos mo. Mabilis niyang hiniwa ang mga bahagi ng ulap ng dugo na sinusunog ng Golden Crow True Fire. Pagkatapos, ang walang katapusang ulap ng dugo ay gamulong at bumalot sa paligid ni Yang Kai. Tingnan natin kung saan ka makakatakbo ngayon. Isang masamang tawa ang pinakawalan niya. Ang pinaka-naguguluhan sa kanya ay hindi ang Asher Dragon Spear ni Yang Kai o ang Golden Crow True Fire. Sa halip, ito ang kanyang Space Principles. Kung determinado si Yang Kai na tumakas, hindi niya ito maaabutan. Kahit na maaari niyang gamitin ang kanyang secret technique upang matukoy ang pangkalahatang lokasyon ni Yang Kai, ang instantaneous movement ng Yang Kai ay napakahirap kontrahin. Sino ang makakaasa na si Yang Kai ay titigil sa pagtakbo at sa halip ay itatapon ang sarili sa bitag? Iyon lang ang gusto ng Black Crow Divine Monarch. Nabalot si Yang Kai ng blood cloud na mayroong heaven sealing, at mga katangian ng earth locking. Kahit nabihasa siya sa Dao of Space, hindi na siya muling makakapagsugawa ng instantaneous movement. Ang mananalo sa labanan na ito ay matutukoy kapag siya ay nakulong sa kamatayan sa loob ng ulap ng dugo. Ang blood chi sa loob ng blood cloud ay naglalaman ng isang napakalakas na kinakaing unti-unting pag-aari na lumayo sa katawan ni Yang Kai. Agad siyang napinsala nito kaya napuno siya ng dugo. Sa kabila ng mukhang miserable, ang tingin sa mga mata ni Yang Kai ay agresibo gaya ng dati habang siya ay malamig na umungol. Sino bang nagsabing tatakbo ako? Bahagyang nalito ang Black Crow Divine Monarch, ngunit bago pa siya makapag-react, narinig niyang sumigaw si Yang Kai ng isang bagay. Sa araw na ito, ang Golden Crow ay nagsisilabas ng araw, sa ibaba ng langit, sa ibabaw ng lupa, ako lamang ang pinakamataas. Isang dakilang araw ang biglang tumalon mula sa loob ng ulap ng dugo, na parabang ito ay isang bagong panganak na bituin. Sa loob ng araw, ang isang three-legged Golden Crow ay nagsayaw ng mapaglaro at masaya. Isang mahinang pagtilaok ang maririnig mula sa loob ng makinang na liwanag. Ang marilag na ningning ang naging sanhi ng pagguho ng mundo at panginginig ang paligid. Ang aura sa katawan ni Yang Kai ay tumaas sa hindi kapanipaniwalang taas sa isang iglap. Ang Black Crow Divine Monarch ay bumulalas sa lubos na kawalang paniwala. Isang divine manifestation. Siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa nakaraan, kaya napag-isip-isip na napakaraming kaalaman niya. Masasabi niya sa isang sulyap na ang Golden Crow Casting Sun ay hindi lamang isang ordinaryong divine ability. Sa kabaligtaran, pinaikli na ni Yang Kai ang kanyang sariling divine manifestation. Mayroong dalawang paraan kung saan maaaring maunawaan ng isa ang isang divine manifestation.
Ang una ay i-condense ang high-grade heaven opening element powers. Ang pangalawang kondisyon ay upang maabot ang high-grade heaven opening realm at lubos na maunawaan ang sariling element powers. Ang mga ito ay, parang, ang tanging paraan upang maunawaan ang isang divine manifestation. Gayunpaman, iyon lamang ang pinakapangunahing mga kinakailangan. Sa pagkakaalam ng Black Crow Divine Monarch, sa buong naitalang kasaysayan, lahat ng may divine manifestations ay nasa high-grade heaven opening realm. Wala pa siyang narinig na sino man sa mid-grade o low-grade na nakaintindi ng isa, lalo na ang Emperor Realm Jr. Sa katunayan, kahit na maraming high-grade heaven opening realm masters ay hindi nagtataglay ng divine manifestation. Kahit na siya ay halos hindi maintindihan ang isang divine manifestation noong siya ay isang 7th grade heaven opening realm master sa nakaraan. Ang batang ito ay nasa half-step heaven opening realm lamang. Iyan ay nasa saklaw pa rin ng Emperor Realm. Paano siya nagkaroon ng sariling divine manifestation? Hindi makapaniwala si Black Crow Divine Monarch sa kanyang mga mata. Magkagayunman, sinabi sa kanya ng kanyang sentido na ang pag-ataking ito ay talagang isang banal na pagpapakita. Naloko na naman ako, tumalon ang puso niya sa takot. Maaaring ang brat na ito ay mukhang inaatake niya ako dahil sa desperasyon, ngunit naghihintay siya sa mismong sandaling ito upang gumawa ng isang tiyak na suntok. Kalokohan. Masyadong mapanlin lang ang batang ito, tinatago ang kanyang mga trump card ng ganito. Ang lahat ay desperadong nakipaglaban sa loob ng lugar sa gitna ng lawa ng dugo at inihayag ang lahat ng kanilang pinakamahusay na pamamaraan sa proseso. Gayunpaman, itinago ni Yang Kai ang pinakamalaking card na ito sa lahat ng ito. Bilang resulta, nagkamali ang Black Crow Divine Monarch na ang lakas ni Yang Kai ay limitado pa rin sa common sense. Sino ang makakaalam na makakatanggap siya ng hindi kasiya siyang sorpresa dito? Ang Great Sun ay nakabitin sa kalangitan, halos parang ito ay isang aktwal na araw. Ito ay isang araw lamang na hindi mabilang na beses na mas maliit kaysa karaniwan. Ang ulap ng dugo na nakapaligid sa dakilang araw ay ganap na walang lakas na labanan at mabilis na nagsimulang sumangga. Hindi nagtagal bago naalis ang isang malaking malinis na espasyo sa kalangitan. Ang Black Crow Divine Monarch ay nagpakawala ng kakaibang sigaw at ang ulap ng dugo ay biglang lumiit at umikot bago ito nag-transform sa hitsura ni Joey. Bago pa man niya mapatatag ang kanyang anyo, napuno ng maliwanag na liwanag ang kanyang paningin mula sa harapan. Tumangala siya at nakita ang sibat ni Yang Kai na tumutusok ng diretso sa kanya, ang dakilang araw ay nagpapakita sa dulo nito. Mamamatay ako kapag nabigo akong hadlangan ang pag-ataking ito. Sandali na napuno ng takot ang kanyang puso. Ang Black Crow Divine Monarch ay palaging nangunguna sa laban kanina, gaano man kahirap lumaban sina Yang Kai, Pei Wenzuan, at Ku Huashang. Kaya naman, hindi man lang siya nagpanik. Bukod pa rito, mayroon siyang pamana ng blood daw ng Blood Monster Divine Monarch at nilinang niya ang Bloodlight Scripture. Hanggat hindi masyadong malala ang kanyang mga sugat, mabilis siyang makaka-recover. Gayunpaman, iba ang pag-ataking ito. Nakatitiyak si Black Crow Divine Monarch na kahit ang kanyang abo ay hindi mananatili kung ang pag-ataking ito ay tumama sa kanya. Siya ay ganap na mapapasingaw, hanggang sa puntong wala na sa kanya ang mananatili. Sa pag-aasam ng kamatayan sa harap ng kanyang mga mata, ang Black Crow Divine Monarch ay agad na naging kalmado. Dalawang kislap ng dugo ang lumabas mula sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang mga kamay, na nag-transform sa kanyang kambal na butterfly dagger. Isang nagngangalit na espiritong lumalaban ang lumabas sa kanyang katawan habang itinawid niya ang kanyang kambal na sandang sa itaas ng kanyang ulo at galit na sumigaw. Hindi ko akalain na darating ang araw na ang monarch na ito ay mapipilitang lumaban ng buong-buo laban sa isang batang lalaki lamang ng 10,000 taon sa hinaharap. Brat, wala kang ibang sisihin kundi ang sarili mo kung mamatay ka sa kamay ng monarch na ito. Sumigaw ng tugon si Yang Kai nang marinig ang mga salitang iyon. Divine Monarch, hindi rin ako magluluksa sa iyong pagkamatay kung mamatay ka. Hahaha, tumawa ang Black Crow Divine Monarch. Mabuti, napakahusay. Habang nag-uusap sila, mabilis na umikli ang distansya sa pagitan nila. Hinimok ni Yang Kai ang lakas sa kanyang katawan sa limitasyon at maging ang dawsil sa kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya. Gayun din, ang sigla ng Black Crow Divine Monarch ay lumakas ng husto. Hong! Isang pagsabog ang umalangaw. Kasabay nito, isang malaki at maliwanag na bola ng liwanag ang sumabog. Hinarang ng kambal na punyal ng Black Crow Divine Monarch ang Great Sun. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na beses siyang umatake. Tinakpan ng mga anino ng kutsilyo ang buong kalangitan, na naglalazlas ng hindi kapanipaniwalang lakas sa bawat paghampas. Kasabay nito, sukdulan na ginamit ni Yang Kai ang kanyang mga diskarte sa sibat.
Nag-transform sila sa walang hanggan ng mga anino ng sibat at ang Dragon Roars ay patuloy na yumanig sa kalangitan. Ang sibat sa kanyang kamay ay halos naging True Dragon na lumamon sa Black Crow Divine Monarch. Dumaan ang mga figurine nila sa isa't isa at unti-unting nawala ang liwanag. Ang Black Crow Divine Monarch ay umubo ng isang subo ng sariwang dugo at pasuray-suray. Gamit ang kanyang dalawang punyal para itatag ang sarili sa lupa, halos hindi niya napigilan ang sarili sa pagbagsak. Sa sandaling ito, wala na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan at kitang-kita ang mga gumagalaw na internal organs sa kanyang tiyan. Kaya lang, ang mga pinsalang ito ay wala sa ilalim ng malalim na epekto ng Bloodlight Scripture. Nabuhay siyang muli kahit na nahati sa kalahati ng divine ability na Seliado sa loob ng identity token ni Pei Wenzuan, kaya ano ang mga pinsalang katulad nito kung ikukumpara? Namimilipit ang kanyang laman at naipon ang dugo sa lugar na iyon. Ang kalahati ng kanyang katawan na nawala sa kanya ay muling nanambalik sa isang kisap mata. Sa kabilang banda, hindi gumagalaw si Yang Kai habang hawak ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay. Kaya lang nawala na ang Great Sun na nakakabit sa dulo ng sibat. Ang mabangis na pag-atake ngayon ay halos naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Hanggang sa sandaling ito ay hindi mabilang na mga palason ng dugo ang tuluyang bumaril mula sa buong katawan niya. Bago pa man mapunta ang kanyang dugo sa lupa, ang mga Golden Blood Arrow ay lumutang patungo sa Black Crow Divine Monarch na parang ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa at hinihigop niya. Hindi lang iyon. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang sariwang dugo sa kanyang mga sugat na hinihila patungo sa Black Crow Divine Monarch. Ang Bloodlight Scripture ay isang napakasamang sining. Hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya at nagmamadaling ginamit ang kanyang lakas upang matakpan ang kanyang mga sugat. Dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya ang Black Crow Divine Monarch na tahimik na nanunood sa kanya na may ekspresyon ng pagsang-ayon mula sa ilang libong metro ang layo. Ikaw ang unang Emperor Realm Jr. na nakaligtas ng ganito katagal matapos akong makilala. Bahagyang sumagot si Yang Kai. Sa mga Emperor Realm Cultivators, ikaw din ang unang taong hamarang sa aking Golden Crow Casting Sun. Unti-unting umiling ang Black Crow Divine Monarch. Hindi ito pareho. Siya ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master na nagmamay-ari ng iba at nabuhay muli, kaya, mayroon siyang libo-libo, kung hindi man 10,000 taon na higit na kaalaman, karanasan, at pamana kumpara kay Yang Kai. Ang dahilan kung bakit ang kanyang lakas ay sa isang Emperor Realm Cultivator lamang sa sandaling ito ay dahil siya ay nagmamay-ari ng katawan ng iba. Kung talagang isa siyang Emperor Realm Cultivator, hindi niya sana maharangan ang pag-atake ngayon lang. Nananatili pa rin ang sinabi nitong Monarch kanina. Sumuko ka, at ililigtas ko ang iyong buhay. Magiging isang disenteng subordinate ka. Ang kanyang ekspresyon ay tila sinsero at nagtitiwala. Mamatay, sigaw ni Yang Kai. Pinipigilan ang lahat ng uri ng kakulangan sa ginhawa, itinaas niya ang kanyang sibat at itinulak palabas. Kahit na ang Golden Crow Casting Sun Divine Manifestation ay makapangyarihan, ang pagkonsumo ay hindi maisip na napakalaki. Sa kanyang kasalukuyang lakas, isang beses lang ito maa-activate ni Yang Kai sa maikling panahon. Mahirap sabihin kung matagumpay niyang maisaaktibo ito sa pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng puwersa. Kahit na gawin niya, maaaring basagin nito ang kanyang dowsil kahit na magtagumpay siya. Kawawa naman. Tiyak na ang mga mahuhusay na tao ay may ganoong kaikling buhay. Umiling ang Black Crow Divine Monarch at itinaas ang kanyang mga talam. Ang kambal na dagger ay naging mga ilaw ng dugo na bumagsak kay Yang Kai mula sa magkabilang panig. Iniusog ni Yang Kai ang kanyang sibat upang ilihis ang mga ilaw ng dugo at paalisan ang mga ito, pagkatapos, sinaksak niya ang puso ni Black Crow Divine Monarch. Samantala, hindi nagpatinag ang Black Crow Divine Monarch. Hinayaan niya ang sibat na tumagos sa kanyang puso at ang Golden Crow True Fire na sunugin siya. Gayunpaman, nakatitig lang siya kay Yang Kai na may malamig na ngiti. Chi-chi. Ang dalawang dugong ilaw na pinadala ni Yang Kai kanina ay lumilipad muli sa hangin. Naglaslas sila ng dalawang malalaking sugat sa kahabaan ng kanyang katawan. Sa kabila ng paggamit ng kanyang Dragon Transformation Secret Technique sa kritikal na sandali, ang kanyang Dragon Scales ay hiniwa ng mga ilaw ng dugo. Hindi naman masama ang lakas mo, pero mas mababa ang recovery rate mo kaysa sa akin. Paano mo ako lalabanan ngayon? Ngumisi si Black Crow Divine Monarch. Dati niyang nilamon ng malinis ang tubig ng dugo sa Blood Lake, kaya sobrang sagana ang kanyang sigla sa sandaling ito. Maliban kung ang kanyang sigla ay ganap na naubos, siya ay isang pag-iral na hindi maaaring mamatay. Kaya naman wala siyang dapat ikatakot. Sa kabaligtaran,
kahit na ang mga kakayahan sa pagbawi ni Yang Kai ay talagang hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa karaniwang cultivator, namutla sila kumpara sa mga pambihirang kakayahan sa pagbawi ng Black Crow Divine Monarch. Sumayaw ang mga anino ng sibat at tumalsik ang sariwang dugo kung saan-saan. Bawat pag-atake na pinakawalan ni Yang Kai ay tumatama sa mahahalagang puntos ng Black Crow Divine Monarch nang walang kabiguan. Kung ito ay sino man, sila ay pinatay ng hindi mabilang na beses sa ngayon. Gayunpaman, ang Black Crow Divine Monarch ay nanatiling buhay na buhay. Nagpatuloy pa rin siya sa isang tuloy-tuloy na agos ng masasamang panunuya sa kabila ng lahat. Sa kabaligtaran, ang mga pinsala ni Yang Kai ay nagiging mas malala. Napakaraming dugo ang nawala sa kanya at dahil dito ay nahihilo siya. Martial Peak, Kabanata 4262. Huwag tumakbo. Bukod sa mga mid-grade Heaven Opening Realm Masters at high-grade Heaven Opening Realm Masters na ang lakas ay nasa isang ganap na naiibang sukat, ang Black Crow Divine Monarch, na nagmamay-ari ng ibang tao at nabuhay muli, ay talagang ang pinakamalakas at pinakamahigpit na kalaban. Nakatagpo na ni Yang Kai. Kahit ang Great Demon God na nakalaban niya noon ay hindi niya kayang ikumpara. Iyon ay dahil ang Black Crow Divine Monarch ay halos walang kamatayan at immortal. Noong nilabanan ni Yang Kai ang Great Demon God, ang buong Star Boundary ay bumangon upang sama-samang lumaban. Hindi mabilang ang mga kasama niya sa tabi niya, na sumusuporta sa isa't isa sa kahirapan. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang lumalaban mag-isa. Bukod dito, walang tiwala si Yang Kai na kaya niyang patayin ang Black Crow Divine Monarch. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang Golden Crow Casting Sun, ay ginawang inutil ng kanyang kalaban. Masasabi pang ang wala na siyang anumang barahan na natitira bukod sa Divine Ability Bead na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Ito ay isang tiyak na sitwasyon. Paulit-ulit na sinaksak ni Yang Kai ang kanyang sibat habang ang Space Principles ay mabilis na nagbabago. Kasabay nito, ang kanyang figure ay tumalon at kumikislap ng hindi maayos. Ang bawat pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa Black Crow Divine Monarch, ngunit ang huli ay gumaling lamang mula sa kahit na ang pinakanakamamatay at pinakanakamamatay na pinsala sa maikling panahon. Habang ang Black Crow Divine Monarch ay patuloy na tumanggap ng mabibigat na pinsala, ang mga pinsala ni Yang Kai ay nagiging mas malala rin. Noon pa man ay si Yang Kai ang umaasa sa kanyang makapangyarihang mga kakayahan sa pagpapanumbalik upang makipaglaban sa iba. Kaya naman, hindi niya akalain na darating ang araw na may ibang gagamit ng parehong paraan laban sa kanya. Ito ay talagang isang kaso ng kung ano ang naglibot ay dumating sa paligid. Talagang hindi mahuhulaan ang kapalaran. Ang paningin ni Yang Kai ay kumikislap at nagdidilim paminsan-minsan habang desperadong inilabas niya ang kanyang potensyal na lumampas sa kanyang mga limitasyon. Kahit na nabigo siyang patayin ng matandang aso ngayon, kailangan niyang ipaalam sa kabilang partido na hindi siya dapat gawing trifle, kung hindi, ilang oras na lang bago siya maging lampara na nauubusan ng langis kung patuloy siyang hahabulin ng Black Crow Divine Monarch ng ganito. Nang tumama ang liwanag ng dugo patungo sa kanya, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat upang harangan ang pag-atake at pinalihis ang kambal na butterfly dagger ng Black Crow Divine Monarch sa gilid na may malambot na tunog ng pagkalansing. Gayunpaman, ang isa sa mga kutsilyo ng dugo ay biglang naging ulap ng dugo at naglaho. Kasabay nito, isang alon ng pagpatay na layunin ang dumating mula sa likuran, na nakalok sa kanya. Nagulat si Yang Kai. Paanong hindi niya namalayan na nahulog na pala siya sa bitag? Nagmamadaling ginalaw ang kanyang katawan para umiwas, bigla siyang nakaramdam ng bahagyang pananakit sa kanyang baywang at tiyan. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang dugong liwanag na bumubuhos sa kanyang likod at lumabas sa kanyang baywang. Ang ilaw ng dugo ay nagbukas ng nakanganga na butas sa kanyang katawan kung saan bumubulwak ang kanyang dugo. Ang liwanag ng dugo ay lumipad pabalik sa kamay ni Black Crow Divine Monarch, kung saan itinaas niya ito sa harap niya sa anyo nitong punyal, bahagyang dinilaan ang talem, at tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang dugo ng isang divine spirit ay talagang masarap. Napaatras si Yang Kai ng ilang hakbang. Inabot niya ang kanyang kamay upang kumapit sa kanyang baywang, inikat niya ang kanyang lakas upang matakpan ang sugat habang ang kanyang figure ay umuugoy ng hindi matatag. Nasa limitasyon na ako. Sa kabila ng pagbigay ng lahat, naabot ni Yang Kai ang mga limitasyon na kayang tiisin ng kanyang katawan. Baka mamatay siya sa lugar na ito kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban, dahilan para mapabuntong hininga siya. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, maaari na lamang niyang piliin na tumakas at humanap ng lugar na makakapagpagaling sa kanyang mga pinsala. Sa kasamaang palad, hindi magiging madali ang pag-alis sa pagtugis ni Black Crow Divine Monarch sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Junior, kung mayroon kang anumang huling salita, sabihin mo na. May hawak na punyal sa bawat kamay ang Black Crow Divine Monarch.
Pagkatapos sabihin niyon, bahagyang nagbago ang kanyang anyo at sumugod siya para dumiretso sa harap ni Yang Kai. Ang kambal na sandang ay bumagsak mula sa magkabilang panig habang ang napakatinding pamatay na hangarin ay lumakas mula sa kanya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat upang humawak at sa sumunod na sandali ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nararamdaman niya ang isang napakalakas na puwersa na nagmumula sa itaas niya at kahit na sa kanyang half-dragon body, hindi niya nakayanan ang impact. Nadiin ang buong katawan niya sa lakas, kaya halos mapaluhod siya sa lupa. Muling nagdilim ang kanyang paningin, at nang makabawi ito, halos nasa harapan na niya ang mukha ni Black Crow Divine Monarch, ngiti-ngiti habang nanunuya. Mamatay. Nagngangalit si Yang Kai at nagpakawala ng dagandong. Ang kanyang spiritual energy ay marahas na sumabog mula sa loob ng kanyang knowledge sea, na naging isang biglaang pag-atake na sumabog patungo sa Black Crow Divine Monarch. Ang mabangis na ngiti ni Black Crow Divine Monarch ay agad na tumigas bilang tugon at maging ang kanyang mga mata ay tila namumungay na para bang nakatanggap siya ng malaking pagkabigla. Ang nakakatakot na pressure ay biglang lumuwag. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na pinatatag ni Yang Kai ang kanyang sarili at inihampas ang kanyang sibat sa Black Crow Divine Monarch. Ang kanyang pag-atake ay nagpalipad sa huli, at bago pa makalayo sa kanya ang Black Crow Divine Monarch, ang Asher Dragon Spear ay nakatulak na palabas ng daan-daang beses na magkasunod. Ang bawat pag-atake ay sumasabog na may kapangyarihang sumisira sa langit at nakakawasak sa lupa. Ang Black Crow Divine Monarch ay lubos na walang kapangyarihan sa harap ng mga pag-ataking iyon at ang kanyang katawan ay nagkawatak-watak bilang resulta. Natigilan sandali si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan ang ganoong pagbabago sa labanan. Dahil sa desperasyon ay ngayon lang siya nagpakawala ng soul attack. Gusto lang niyang maibsan ang ilan sa pressure na bumabagabag sa kanya, ngunit sino ang makakaalam na hahampasin niya ang kahinaan ni Black Crow Divine Monarch sa pag-ataking iyon. Nagdulot ito ng matinding pagbagsak ng lakas ng huli at napatili pa siya sa kinatatayuan saglit. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, biglang namulat si Yang Kai. Ang Black Crow Divine Monarch ay isa lamang remnant soul sa unang lugar, bukod pa rito, siya ay malubhang nasugatan sa loob ng knowledge sea ni Yang Kai. Hindi sa banggitin, napilitan siyang paghiwalayin ang isang hibla ng kanyang kamalayan upang lumikha ng isang diversion upang makatakas. Pagkatapos, siya ay nagpatuloy upang angkinan ang katawan ni Joey. Kahit na siya ay matagumpay sa kanyang pagtatangka, ito ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Anuman ang mga pangyayari, si Joey ay isa pa ring elite na disipulo ng Great Thousand Bloodland, kaya hindi masama ang kanyang kakayahan. Sa makatuwid, ang Black Crow Divine Monarch ay tiyak na kailangang magbayad ng isang presyo upang angkinan ang kanyang katawan. Gaano kaya kalakas ang Black Crow Divine Monarch Soul pagkatapos na malampasan ang lahat ng mga hadlang na ito? Sa madaling salita, ang kanyang spiritual energy ay walang halaga kumpara sa makapangyarihang kapangyarihan na ipinakita niya kanina at hindi katakataka na ang isang soul attack mula kay Yang Kai ay may kakayahang magdulot ng ganoong matinding pinsala sa kanya. Wala man lang siyang lakas na lumaban, at ito ang dahilan. Nang maunawaan ang puntong ito, nakaramdam ng labis na inis si Yang Kai. Siya ay nalinlang sa napakalaking momentum na ipinakita ng kabilang partido at nakalimutan ang tungkol sa mahalagang puntong ito. Kung napagtanto niya ito ng mas maaga, kung gayon ang laban na ito ay hindi magiging halos kasing hirap. Gamit ang lakas ng isang tao para i-target ang kahinaan ng kalaban. Paanong hindi niya maintindihan ang ganoong simpleng katotohanan? Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat para malaman niya ito ngayon. Ang Black Crow Divine Monarch ay nagkapira-piraso sa pag-atake na iyon ngayon lang, ngunit hindi siya namatay. Ang mga piraso ng hashed meat ay mabilis na natunaw sa dugo na mabilis na nagsama-sama. Damaloy ang dugo at malabo na kumuha ng isang humanoid figure. Paanong tatayo na lang si Yang Kai at manonood? Nagpadala siya ng isa pang sabog ng spiritual energy, na naging sanhi ng pagtitipon ng dugo upang agad na magpakita ng mga senyales ng pagkawatak-watak muli. Ibinaba ang kanyang sibat, muling ikinalat ni Yang Kai ang dugo sa paligid. Umalangaw-ngaw ang malungkot na sigaw ng Black Crow Divine Monarch. Ang dugo ay nanginginig at umaagos, na naging isang ulap ng dugo na mabilis na tumakas sa malayo. Saan mo gustong tumakbo? Umungol si Yang Kai. Itinaas ang kanyang sibat, dali-dali niyang hinabol. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lamang siya nang mawala ang kanyang lakas sa kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Mapalad na mayroon siyang Asher Dragon Spear upang suportahan ang kanyang sarili, kung hindi, bumagsak na siya sa mukha niya noon. Junior, ililibrera ko ang buhay mo sa pagkakataong ito. Talagang kukunin ko ang ulo mo sa susunod na pagkikita natin. Mula sa malayo, ang boses ni Black Crow Divine Monarch ay tumunog mula sa ulap ng dugo. Huwag kang makbo. Kung hindi ka duwag, halika at kalabanan mo ako.
Galit na umuungal si Yang Kai. Gusto niyang ituloy ang Black Crow Divine Monarch ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Kaya naman, wala na siyang nagawang pagmasdan habang ang kanyang kaaway ay tumakas ng palayo hanggang sa mawala siya sa paningin. Malakas na binasag ni Yang Kai ang kanyang kamao sa lupa, puno ng inis ang kanyang ekspresyon. Dahil napalampas ang perpektong pagkakataon para patayin ang Black Crow Divine Monarch sa pagkakataong ito, hindi siya sigurado kung lilito muli ang isa pang pagkakataon sa hinaharap. Ang isang old monster na nabuklod sa hindi mabilang na mga taon tulad ng Black Crow Divine Monarch ay hindi pangkaraniwang pangyayari noong una. Matapos mahabol ang kanyang hininga saglit, lumingon si Yang Kai at pinag-aralan ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung talagang umatras ang Black Crow Divine Monarch o nagkukunwari lang siyang umatras. Sa anumang kaso, siya ay kasalukuyang nasa kakilakilabot na kondisyon at hindi maiwasan ang bahagyang pagkabalisa bilang isang resulta. Hindi siya nang ahas na manatili ng matagal sa pwesto, baka magdusa siya kapag nagpa siya ang matandang aso na tumalikod at atakihin siya. Inilagay ang Asher Dragon Spear, pinalamanan ni Yang Kai ang isang dakot ng pampanumbalik na spirit pill sa kanyang bibig bago tumakas sa isang tiyak na direksyon. Hindi pa siya nakakalayo ng ilang daang kilometro nang bigla siyang bumagsak sa lupa, kulang sa lakas para igalaw ang isang daliri. Ang pakikipaglaban sa Black Crow Divine Monarch ay lubos na napagod sa kanya at ito ay isang himala na makakatakas siya kahit na hanggang dito. Si Yang Kai ay labis na nahihilo at ang kanyang paningin ay nagdidilim paminsan-minsan dahil pakiramdam niya ay tila hihimatayin siya anumang oras. Gayunpaman, pinilit niyang manatiling gising dahil hindi siya nang ahas na mawalan ng malay. Iyon ay dahil walang sinasabi kung ano ang mangyayari sa kanya kung siya ay nahimatay sa mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na monster beast at mga cultivator sa Blood Monster Cave Heaven sa ngayon. Halos hindi niya nagawang buhayin ang kanyang divine sense at binuksan ang mga hangganan ng Small Sealed World upang palayain si Kuwa siyang mula sa loob. Bago pa man siya makapagsalita ng anuman, tumagilid ang ulo nito at nawalan ng malay. Si Kuwa siyang ay nasa kalagitnaan ng paggagamot sa kanyang mga pinsala nang siya ay ilabas sa Small Sealed World ni Yang Kai. Noong una ay nalilito siya sa sitwasyon, ngunit pagkatapos ay lumingon siya upang makita si Yang Kai na nakahandusay sa lupa at puno ng dugo. Ang kanyang damit ay punit-punit at maraming sugat na hanggang buto ang bumalot sa kanyang katawan. Dagdag pa nito, may nakanganga na butas na tumagos sa kanyang katawan mula harap hanggang likod sa kanyang baywang. Kaya, hindi niya napigil ang mabigla sa nakita at naalarma siyang tumawag. Junior Brother Yang. Junior Brother Yang. Nagmamadali, lumuhad siya sa tabi niya, mapatla ang kanyang kutis. Wala siyang ideya kung ano ang pinagdaanan niya habang nagpapagaling siya sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa paghusga mula sa lawak ng kanyang mga pinsala, ito ay talagang isang lubhang mapanganib na labanan. Nanginginig niyang inilagay ang isang kamay sa ilalim ng ilong nito at natuklasang humihinga pa ito, kahit mahina. Nagpakawala siya ng malalim na hininga ng maluwag, mahinang bumagsak siya sa lupa. Akala ko patay siya. Natutuwa ako na buhay pa siya. Ngunit, sa mga pinsalang ganito katindi. Inabot niya ang isang kamay at bahagyang hinaplos ang mga sugat na iyon, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Iniwan kung gaano katagal bago siya gumaling mula sa mga pinsalang ito, walang sinasabi kung anong uri ng mga kahihinatnan ang maaaring maranasan niya kahit na pagkatapos ng ganap na paggaling. Naiintindihan niya ang mga tunay na kakayahan ni Yang Kai at alam niya na hindi maraming tao o monster beast sa Blood Monster Cave Heaven ang posibleng mapilitan siya hanggang sa ganito. Pwede bang hinahabol tayo ng Black Crow Divine Monarch? Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanyang isipan, bigla siyang nabalisa at nabalisa. Hindi siya nang ahas na manatili sa lugar na ito, sa makatuwid, nagmamadali siyang kumuha ng pangkasalukuyan na gamot sa pagpapagaling, pinunit ang kanyang damit, at inilapat ang ilang likidong panggamot sa kanyang katawan. Pagkatapos, naglabas siya ng robe mula sa sarili niyang space ring at binalot siya nito. Binuhat siya nito sa kanyang likuran, pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo. Hindi malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagtaas-baba ng kanyang katawan sa kanyang walang malay na estado. Isang mabangong amoy ang pumasok sa kanyang ilong, na nakakaakit sa kanya ng matamis. Isa pa, may malambot at matambok na sensasyon na dumampi sa kanyang katawan. May kung anong kumikiliti sa kanyang pisngi, na parang may hibla ng buhok na marahang humahaplos sa kanyang puso. Ito ang mismong larawan ng tinatawag na malambot na pugad ng pag-ibig. Sa ilang sandali, hindi niya maisip kung anong uri ng sitwasyon ang kinaroroonan niya, ngunit nang malapit na niyang makita ang kanyang paligid, isang pagsabog ng sakit ang bumalot sa buong katawan niya, na naging sanhi ng pagsirit niya sa sakit. Junior Brother Yang, gising ka na ba? Ang boses ni Kuwa Siyang ay pumasok sa kanyang mga tainga.
Hingal na hingal siya at parang mahina ang boses niya. Sagot niya at binuksan ang mga mata niya para tignan. Noon lang niya napagtanto na dinadala siya sa likod niya. Ang mga kamay nito ay nakasuporta sa mga hita nito at bahagyang nakasandal habang mabilis na tumatakbo. Bilang karagdagan, ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang balikat. Dahil sa isang bagay na anggulo, ang kanyang bibig ay paminsan-minsan ay lumalapit sa kanyang waistline na pisngi at makatarungang leeg. Hindi niya akalain na sasalubungin siya ng ganitong sitwasyon sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, kaya, natigilan siya saglit. Marshall Peak, Kabanata 4263. Pagbabahagi sa buhay at kamatayan. Halos hindi nagawang gisingin ni Yang Kai ang kanyang sarili sa sapat na katagalan para palayain si Ku Huaxiang mula sa Small Sealed World noong panahong iyon. Ang dahilan ng kanyang mga aksyon ay upang mabantayan siya kung sakaling atakihin siya ng isang cultivator o ng isang monster beasts kapag siya ay walang malay. Dapat ay mas ligtas para sa kanya sa ganoong paraan, gayunpaman, wala siyang ideya kung bakit desperadong tumatakbo ang babaeng ito habang karga-karga siya sa kanyang likod. Nang bumangon at bumagsak ang kanyang katawan sa kanyang mga galaw, ang lahat ng sugat sa kanyang katawan ay nagsisigawan sa sakit, dahilan upang siya ay mapaungol sa sakit. Tinapik siya sa balikat, mahina niyang sinabi. Senior sister, pakibaba mo ako. Hindi pwede, junior brother. Ipinilig niya ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay humahaplos sa kanyang pisngi. Magtatanong pa sana siya kung bakit, bigla niyang nadetect ang isang marahas na pag-atake mula sa likuran. Ang pag-atake ay hiniwa sa hangin na may malakas na ingay, na pinilit na umiwas sa gilid, na bahagyang umiwas sa pag-atake. Nagulat si Yang Kai at napaungol. Hinahabol pa rin ba ako ng matandang asong iyon? Hindi niya masabi kung gaano na siya katagal na walang malay, gayunpaman, sa paghusga mula sa pagbawi ng kanyang mga pinsala, ito ay dapat na 2 o 3 araw na ngayon. Kung ordinaryong sugat ang mga iyon ay tuluyan na siyang gumaling, ngunit iba ang sitwasyon sa pagkakataong ito sa nakasanayan. Napakahirap para sa mga sugat na natamo niya mula sa pakikipaglaban niya kay Black Crow Divine Monarch na gumaling, sa makatuwid, siya ay lubhang mahina pa at ang kanyang lakas ay hindi pa gaanong nakakabawi. May kakaiba at nakakabagabag na puwersa na nagmumula sa kanyang mga sugat na patuloy na kinakain at pinipigilan ang mga ito sa paghilom. Napakaraming oras na ang lumipas. Huwag mong sabihin sa akin na hinahabol pa rin ako ng Black Crow Divine Monarch. Hindi maisip ni Yang Kai kung gaano katagal nagtiyaga si Ku Huaxiang. Hindi ito Black Crow Divine Monarch. Umiling ulit siya. Habang nagsasalita, nadapa siya at halos mawala ng balanse. Siya mismo ay hindi pa nakaka-recover mula sa kanyang mga sugat, kaya't siya ay lubhang nangangailangan ng paggaling. Sa kasamaang palad, siya ay kasalukuyang hinahabol. Bagamat hindi pa siya lampara na nauubusan ng langis, hindi rin siya nasa mabuting kalagayan. Kung gayon, sino ito? Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ang boses ng isang tao ay nagmula sa malayo sa kanilang likuran. Junior sister ko, itong senior brother ay walang intensyon na saktan ka. Ibaba mo si Yang Kai at malaya kang umalis ng mag-isa. Bakit kailangan mong magpumiglas para makatakas? Parang pamilyar ang boses at malabong naramdaman ni Yang Kai na parang narinig na niya ito sa isang lugar noon. Matapos mag-isip tungkol dito, bigla siyang nagalit. Hindi ba ang boses na ito ay pag-aari ng munting bastos na si Yin Xinjiao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven? Bago bumukas ang Blood Monster Cave Heaven, dumating ang Zuan Yuan Cave Heaven upang sakupin ang kanilang pwesto. Bilang kapalit, ginamit ni Yang Kai ang kanyang kahusayan sa Dao of Space para nakawin ang marami sa kanilang mga pasukan. Tinutukan niya si Yin Xinjiao at ninakaw ang pasukan na pinakamalapit sa kanya, kaya, maling inakala ni Yang Kai na si Yin Xinjiao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Sinong makakaalam na magkikita sila dito? Bukod dito, walang humpay na hinahabol siya ng kabilang partido. Ang taong ito ay may magandang kapalaran. Paano siya nakapasok sa Blood Monster Cave Heaven sa ilalim ng mga sitwasyong iyon? Sa pagbabalik tanaw, nakita ni Yang Kai si Yin Xinjiao na masugid na hinahabol si Ku Huaxiang, at hindi rin siya nag-iisa. May 2 katulong sa tabi niya, marahil ay mga disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven. Sa mga tuntunin ng lakas, malamang na hindi mas mababa si Ku Huaxiang kay Yin Xinjiao at wala sa kanila ang matatalo sa isa't isa sa 1-0 na laban. Buti na lang nasugatan pa siya at ang kabilang side ay may kasamang 2 katulong. Paano siya magiging kalaban nila? Hindi mahirap intindihin kung bakit siya tumatakas habang hinahabol. Paano mo nakilala ang lalaking ito? Nagalit si Yang Kai. Kung nakilala niya si Yin Xinjiao sa normal na kalagayan, hindi siya matatakot sa kanya, gayunpaman, hindi pa siya nakakabawi ng kanyang lakas pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa Black Crow Divine Monarch kamakailan.
Malas. Isang mapait na tawa si Ku Huashang at maikling ipinaliwanag ang nangyari. Matapos palayain ni Yang Kai mula sa Small Sealed World, agad niya itong inilayo sa larangan ng digmaan. Noong una ay gusto niyang maghanap ng tahimik at liblib na lugar upang makapagpagaling, ngunit paano niya naisip na makatakas si Yin Xinjiao at ang kanyang grupo, na dumating upang imbestigahan ang sitwasyon, bago siya makahanap ng lugar na mapagtataguan. Ang labanan sa pagitan ni Yang Kai at Black Crow Divine Monarch ay lumikha ng isang malaking kaguluhan. Si Yin Xinjiao at ang kanyang dalawang kapwa-kapatid ay nasa paligid, kaya natural lang na napansin nila ang kaguluhan. Nang makitang si Yang Kai iyon, tuwang-tuwa si Yin Xinjiao at agad niyang gustong ibigay siya ni Ku Huashang sa kanila. Paano kaya pumayag si Ku Huashang sa kanyang mga kahilingan? Dahil dito, tumakas siya habang mahinhin na tinatanggihan ang kanyang kahilingan. 2 araw na ang nakalipas mula noon. Sa kabutihang palad, kinailangan pa ni Yin Xinjiao na magbigay ng mukha sa Yin Yang Cave Heaven kaya hindi siya naglakasloob na patayin siya. Kung hindi, mahirap sabihin kung kaya niyang protektahan si Yang Kai. Kaya lang, unti-unting nauubos ang pasensya niya habang lumilipas ang panahon, kaya lalong nagiging makamatay ang mga atake niya. Siya ay kumikilos na parang papatayin niya si Yang Kai nang walang ingat. Yung anak sa labas, kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at tinapik si Ku Huashang sa balikat. Senior sister ko, mangyaring ibaba mo ako. Bagamat napakagaan ng pakiramdam ng pagkakahiga, paano niya hahayaan ang isang babae na magpumiglas ng desperadong alang-alang sa kanya sa panahong tulad nito? Hindi niya maiwasang magmura sa puso niya. Ang Blood Monster Cave Heaven ay talagang hindi isang lugar para sa mga tao. Kakaalis ko lang sa Black Crow Divine Monarch at ngayon ako ay tinatamaan ni Yin Xinjiao. Ibig bang sabihin ay patuloy akong hahabulin sa lugar na ito? Ayos lang. Junior brother, ipagpatuloy mo ang pahinga. Mag-usap ulit tayo kapag nabawi mo na ang lakas mo. Nararamdaman ni Ku Huashang na siya ay nasa napakahirap na kalagayan, kaya paano siya pumayag sa kanyang kahilingan ng ganoon kadali. Junior sister ko, dahil napakatigas ng ulo mo, kung gayon huwag mong sisihin ang senior brother na ito sa pag-atake ng walang awa. Ang galit na dagandong ni Yin Xinjiao ay nagmula sa likuran. Kasunod ng kanyang mga salita, isang parang latigaw na liwanag ng espada ang dumating sa direksyong ito at dumating sa hindi kalayuan sa likuran nila sa isang kisap mata. Grabe ang kapangyarihan nitong gininto ang liwanag at makikitang nawalan na talaga siya ng loob. Ang kanyang pag-aalinlangan sa Yin Yang Cave Heaven ay hindi napigilan ang kanyang desisyon na patayin si Yang Kai. Sa oras na napansin ni Ku Huashang at gustong iwasan ang pag-atake, huli na ang lahat. Bilang huling paraan, maaari lamang siyang tumalikod at itapon ang isang palad sa direksyon ng pag-atake kasama si Yang Kai. Hong! Kumalat ang isang marahas na puwersa, at bagamat nagawa nilang harangan ng dalawa ang pag-atake ni Yin Xinjiao ng magkasama, pinalipad din sila sa lakas ng impact. Po! Nagluwa si Ku Huashang ng isang subo ng sariwang dugo at ang kanyang kutis ay namutla na parang kumot. Katulad nito, si Yang Kai ay wala sa mas mabuting kalagayan. Nakaramdam siya ng mas matinding kirot na nagmumula sa lahat ng sugat sa kanyang katawan. Napuno ng tamis ang kanyang lalamunan at muntik na siyang maubo ng subo ng dugo. Sa kabutihang palad, nagawa niyang pilitin ang nararamdamang down sa oras. Kahit na sa ganitong sitwasyon, patuloy siyang binuhat ni Ku Huashang sa kanyang likod at hindi siya itinapon. Nagdulot ito sa kanya ng labis na pasasalamat sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nagpupumiglas ng husto para sa kanyang kapakanan. Nang makitang papalapit na si Yin Xinjiao at ang iba pa, nagpumiglas si Ku Huashang na makabangon, ngunit nabigo. Sa kabilang banda, nakabawi na ng lakas si Yang Kai mula sa kanyang pahinga kanina. Nang makita ang sitwasyong ito, hinayla siya nito sa kanyang mga braso at huminga ng malalim. Binalot sila ng Space Principles at nawala sila sa lugar. Sa oras na muli silang lumitaw, ilang dosenang kilometro na ang layo nila. Kaya lang dahil sa mapuwersang pamamaraang ito ng kanyang lakas, nakaramdam si Yang Kai ng labis na hindi komportable. Kakastabilize pa lang niya ng mga sugat niya nang mawala ang lahat ng lakas sa katawan niya at muli siyang bumagsak sa lupa. Si Ku Huashang ay sumigaw ng pagkagulat habang siya ay bumagsak sa lupa. Bahagyang umubo si Yang Kai ngunit walang humpay. Nag-aagawan at gumagapang sa lupa, dali-dali siyang lumapit sa kanya at sabik na sinabi. Senior sister, okay ka lang ba? Tumingin siya sa kanya na may luha sa kanyang mga mata. Ang aking puwitan ay nabugbog dahil sa pagkahulog. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hawakan at makita ang iyong sarili. Halos magluwa ng dugo si Yang Kai sa mga salitang iyon sa ibang dahilan kaysa dati. Ano bang sitwasyon natin ngayon? Paano ka pa naging malandi? Wala nang tutulong sa babaeng ito.
Inaabot upang hawakan ang kanyang braso, binuhat siya ni Yang Kai sa kanyang likod at mabilis na binilisan. Bagamat ginamit niya ang instantaneous movement upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila at ng mga humahabol sa kanila, kailangan pa nilang ganap na makatakas mula sa saklaw ng pangunawa ni Yin Xinjiao. Ang tatlong tao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven ay patuloy na humahabol sa kanila, at kahit na gusto ni Yang Kai na gumamit muli ng instantaneous movement, wala na siyang lakas para gawin iyon. Si Kuwa siyang ang karga ni Yang Kai kanina habang tumatakas sila, ngunit nabaligtad ang sitwasyon ngayon. Masaya siyang sumampo sa kanyang likuran, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at ang kanyang mga binti sa kanyang baywang na parang pugita. Hanggang sa sandaling ito napansin ni Yang Kai ang kakaiba. Bakit ako nakasuot ng damit pambabae? Napabuga si Kuwa siyang ng pabango ng orchid sa kanyang tainga habang ipinaliwanag niya. Puro punit ang damit mo, kaya itinapon ko ito. Hindi naman kita pwedeng iwan na nakahubad, di ba? Wala siyang sagot dyan. Maaaring nakakahiya na may damit na nakabalot sa kanya, ngunit nasa loob pa rin ito ng katanggap-tanggap na hanay. Mas masama sana kung hiyubot-hubad na buhati ng isang babae. Ang priority niya sa ngayon ay ang makatakas, kaya wala siyang oras na magreklamo tungkol sa paraan ng pananamit niya. Lihim niyang pinagsisihan ang desisyon niya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, dinala ko sana si Pu Baixing. Ang mga ubas sa ulo ni Pu Baixing ay hindi kapani-paniwalang nakapagpapanumbalik na divine medicines. Kakailanganin lamang ng isang ubas para siya ay ganap na gumaling sa maikling panahon. Imutan ng isang nag-iisang Yin Xinjiao, kaya niyang pumatay ng 10 Yin Xinjiao kung siya ay nasa pinakamataas na antas. Kaya lang, iniwan niya ang Little Mushroom sa Illusion Array para gumanap bilang array core nito pagkatapos naganap na may set up ang 9 Heavenly Layers Grand Array. Ang Gourd Vine ay naiwan din sa ilalim ng pangangalaga ng iba sa Voidland dahil sa espesyal na tungkulin nito. Sa 3 banal na gamot na inilabas ni Yang Kai mula sa Grand Ancient Ruins Boundary, 2 ang kailangang manatili sa Voidland, kaya natural, hindi rin pumayag si Pu Baixing na umalis. Naninindigan siyang manatili sa Voidland para samahan si Little Mushroom at ang Bottle Gourd Brothers. Sa makatuwid, pinahintulutan siya ni Yang Kai na gawin ang gusto niya. Sino ang makakaalam na ang isang Divine Monarch ay magmamay-ari ng isang tao at muling mabubuhay sa loob ng Blood Monster Cave Heaven? Sino ang makakaasa na ang sitwasyon ay magiging napakadelikado? Inakala ni Yang Kai na sapat na ang kanyang lakas para makatakbo siya ng ligaw sa Blood Monster Cave Heaven. At least, hindi siya malalagay sa anumang panganib. Naging pabaya ako. Ano man ang mangyari, kailangan kong magdala ng ilang ubas sa susunod na pagkakataon para sa mga emerhensya. Junior brother, maaari ba nating ituring ang ating sarili na magkasintahan pagkatapos na magkasama ang buhay at kamatayan? Biglang tanong ni Kuwa siyang. Kasintahin mo puwet ko, si Yang Kai ay hindi nakaimik sa kanya. Noong una ay nakaramdam siya ng kaba na hinahabol ng mga kalaban, ngunit nawala ang tensyon na kapaligiran matapos marinig ang sinabi ni Kuwa siyang. Ngumuso siya sa tonong naaagrabyado. Hindi pa ako nakipagkunyagi ng ganoon kadesperado para sa isang lalaki sa buhay ko. Kung saan tumango si Yang Kai. Tatandaan ng junior brother na ito ang Nagel iligtas buhay na biyayang ipinakita mo sa akin ngayon, senior sister. Hindi ko ito malilimutan. Humajajak si Kuwa siyang at bahagyang sumagot. Iniligtas din ako ni junior brother sa Great Cosmological. At saka, nawalan ako ng buhay kung hindi mo pinigilan ang Black Crow Divine Monarch kanina. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, mas nakatulong ka sa akin. Ang mga bagay tulad ng mga pabor at mga biyayang nagliligtas buhay ay hindi kailanman malulutas ng mga numero. Totoo yan. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito at bahagyang tumango. Ilang sandali ng katahimikan mamaya, sinabi niya. Junior brother, ibaba mo ako. Dapat kang tumakas mag-isa. Nagulat si Yang Kai sa kanyang mga sinabi. Ano ka naman? Medyo hangin na ang boses niya habang bumubulong. Natatakot ako na hindi ko na matuloy. Masyado akong pagod. Sa palagay ko ay iidlip ako ng kaunti. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Tahan na, senior sister. Hindi ka makakatulog. Hanggang sa mga sandaling ito ay napansin niyang malagkit ang kanyang mga palad. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nakita niyang nababalot sila ng matangkad na pulang dugo. Ang kanyang dugo ay ginto, kaya ang pulang dugong ito ay walang alinlangan na pag-aari niya. Bagamat nagsanib puwersa sila at nagawang harangin ang pag-atake ni Yin Xinjiao kanina, halatang nasugatan siya noon. Inalis ni Yang Kai ang kanyang divine sense sa kanya at natuklasan na siya ay may mabistang sugat sa kanyang baywang. Bukod dito, ang kanyang dugo ay nabahira ng lupa sa kanilang kalagayan. Martial Peak, Kabanata 4264.
Paghahanap ng buhay sa pagtawid sa tarangkahan ng kamatayan. Tahan na, senior sister ko. Sigaw ni Yang Kai. Magiging ayos ka. Kung may nangyari sa akin, malulungkot ka ba? Mahinang tanong ni Ku Huashang. Siyempre, kaya hindi mo hahayaang may mangyari sa iyo. Tumanggo si Yang Kai nang may katiyakan. Bilang isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, hindi sana maglalakas loob si Yin Xinjiao na lapitan siya kung pinabayaan siya nito sa sarili niyang mga paraan. Gayunpaman, pinili ni Ku Huashang na tumakas habang karga-karga siya at kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan bilang resulta. Kung may nangyari man sa kanya, tiyak na madyay guilty siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung ganoon, gamaan ang loob ko. Marahan siyang tumawa, pero, medyo nakakapanghihinayang. Senior sister, ano ang pinagsisisihan mo? Pakinggan natin. Mabilis niyang tanong. Siya ay kasalukuyang nasa mahinang kondisyon, kaya isang pag-uusap lamang ang bagay upang mapanatili siyang nakatuon. Hindi pa ako nakakatikim ng lalaki. Kung mamatay ako ng ganito, hindi ba't nabuhay ako ng walang kabuluhan? Nakakatawa ang tono niya. Walang masabi si Yang Kai bilang tugon. Tulad ng inaasahan sa isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, talagang naglakas loob siyang magsabi ng kahit ano. Gayunpaman, hindi rin ito kakaiba pagkatapos niyang isipin iyon. Ang babaeng ito ay isang tao na malinaw at mahusay na napag-usapan ang Great Daw ng Yin Yang Union Cultivation sa kanya pagkatapos ng lahat. Junior brother, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay kung mabubuhay ako sa oras na ito? Huwag kang magpigil, senior sister. Kalimutan ang isang bagay. Wala akong pakialam na gumawa ng 10 o 10 bagay para sa iyo. Makipag-cultivate ka sa akin. Ang kanyang mga salita ay hindi kapani-paniwalang nakakagulat. Para bang hindi siya magiging masaya maliban na lang kung takutin siya hanggang mamatay. Nadapa si Yang Kai at muntik ng matamba ang ulo sa lupa. Parang hindi sigurado ang boss niya. Senior sister, ano ang sinabi mo kanina? Naniniwala akong mali ang narinig ko sa iyo. Marahan siyang tumawa. Hindi mo ako naintindihan, junior brother. Bakit ka pa nagbibiro sa oras na ganito? Galit na sambit niya. Gayunpaman, seryoso siyang sumagot. Hindi ako nagbibiro. Gusto kong linangin kasama ka. Gusto kong gawin ang ginagawa ng mga lalaki at babae kapag magkasama sila. Umiling siya. Senior sister, masyadong malala ang mga sugat mo. Medyo nagdedeliryo ka. Bakit hindi ka magpahinga? Pagkatapos sabihin iyon, ibinuhos niya ng bahagya ang kanyang force chi sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay tumigas pagkatapos ay nahimatay sa kanyang likod. Sa likod nila, si Yin Xinjiao at ang kanyang dalawang kapwa-disipulo ay palapit ng palapit. Bagamat ginamit ni Yang Kai ang instantaneous movement upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila kanina, hindi siya nakatakas sa kanilang pagtugis sa kanyang kasalukuyang estado. Sa kanilang pag-uusap ngayon, nakarating na si Yin Xinjiao at ang dalawang iba pa sa loob ng 5 kilometro. Ang ganoong distansya ay wala sa isang half-step heaven opening realm master. Ang mga ilaw ng iba't ibang secret techniques at artifact ay sumabog habang umaatake ang grupo ni Yin Xinjiao mula sa likuran. Inilipat ni Yang Kai si Ku Huashang, dinala siya sa kanyang mga bisig upang maiwasang matamaan ng mga pag-atake. Kasabay nito, inactivate niya ang Dragon Transformation Secret Art upang takpan ang kanyang likod ng Dragon Scales. Pinlano niyang iwasan ang maraming pag-atake hanggat maaari, ngunit para sa mga hindi niya magagawa, kailangan niyang dalhin ang mga ito sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang round, walang tigil ang pagdaloy ng dugo at lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Yang Kai, hindi ba napakataas at makapangyarihang kumilos ka noon sa Blood Monster Territory? Bakit hindi mo ako tigilan at kalabanan ngayon kung may lakas ka ng loob? Tingnan natin kung hindi kayang kunin ng Yin na ito ang buhay mo. Sigaw ni Yin Xinjiao habang hinahabol. Galit na umungal si Yang Kai. Yin Xinjiao, tiyak na papatayin kita balang araw kapag nakaligtas ako dito. Tumawa si Yin Xinjiao. Mukhang hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Dahil siguradong mamamatay ka dito ngayon. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Hindi siya mapakali na makipagtalo kay Yin Xinjiao. Habang mayroon siyang divine ability bead na ibinigay sa kanya ng Lady Boss, mayroon din si Yin Xinjiao ng kanyang identity token. Ang isa ay nangangailangan ng aktibong pagpapasigla habang ang isa ay para sa passive na proteksyon. Kahit na ano paman, kailangang aminin ni Yang Kai na imposibleng saktan niya si Yin Xinjiao kahit na ginamit niya ang divine ability bead. Siya mismo ang nakasaksi sa sitwasyon ng ang identity token ni Pei Wenzuan ay na-activate kanina. Ito ang unang pagkakataon na nahirapan siyang tumakas mula nang simulan niyang linangin ang Dao of Space. Ang mas ikinagalit ni Yang Kai ay ang lakas ng mga humahabol sa kanya ay mas mababa kaysa sa kanya.
Ito ay tunay na isang kaso kung saan ang isang dragon ay maaaring paglaruan ng isang hipon sa mababaw na tubig habang ang isang tigre ay maaaring mabuli ng isang aso kung ito ay umalis sa mga bundok. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis sa krisis na ito, kung hindi, ang mga bagay ay magwawakas ng kaunos-lunos para sa akin. Habang pinag-aaralan ni Yang Kai ang kanyang paligid, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay na nagmumula sa isang tiyak na direksyon. Sinamahan ito ng labis na marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. May mga masters na nag-aaway sa malapit. Lumingon si Yang Kai sa direksyong iyon at hindi nagtagal ay nakarinig siya ng isa pang nakakabinging ingay. Ang tunog ng mga pagsabog ay may halong mga alulong ng isang halimaw. Agad na napagtanto si Yang Kai. Ang isa sa mga partido na kasangkot sa labanan ay walang alinlangan na isang monster beasts. Bukod dito, maaaring mahihinuha mula sa mga pagbabago sa enerhiya na ang antas ng labanang ito ay lumampas sa Emperor Realm. Walang world force, ngunit ang pagbabago-bago ng enerhiya ay nagpapahiwatig ng lakas na tiyak na katumbas ng Heaven Opening Realm Masters. Ang labanan sa malayo ay parang dalawang Black Crow Divine Monarch na naglalaban sa isa't isa. Ang pinakamalakas na monster beast na nakatagpo ni Yang Kai mula nang pumasok sa Blood Monster Cave Heaven ay nasa 5th grade lamang. Batay sa kanyang pagtatantya, ang isang 5th grade monster beast ay katumbas ng isang ordinaryong half-step Heaven Opening Realm Master. Sa isang desperadong labanan, ang isang 5th grade monster beast ay maaaring bahagyang mas mahina kaysa sa core disciples ng Cave Heavens and Paradises. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay magiging isang maliit na margin lamang. Kung si Kuhua Xiang ay lalaban ng mag-isa sa isang 5th grade monster beast, kailangan niyang magbayad ng isang halaga kahit na nagawa niyang patayin ang monster beast sa huli. Sa kabaligtaran, ang kaguluhan ng labanan ay lumampas na sa limitasyon ng isang 5th grade monster beast. Isa itong 6th grade monster beast. Higit pa rito, malamang na ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang 6th grade monster beasts. Ang 6th grade monster beasts ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga cultivator na pumasok sa Blood Monster Cave Heaven na mag-isa, pagkatapos ng lahat, sila ay may kakayahang gumamit ng lakas na katumbas ng isang low-grade Heaven Opening Realm Master. Tulad ng para sa 7th grade monster beasts. Hindi makagawa ng hinuha si Yang Kai. Pagtingin sa direksyon ng kaguluhan, nagngangalit si Yang Kai at sumugod palapit dito habang nakayakap si Kuhua Xiang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maaaring lumala pa. Ang tanging paraan upang mabuhay siya ay ang maghanap ng buhay sa pamamagitan ng pagtawid sa mga pintuan ng kamatayan. Malinaw na napagtanto ni Yin Xinjiao kung ano ang pinaplano ni Yang Kai at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging malamig at sumigaw siya. Pigilan mo siya. Ang dalawa pang Zuan Yuan Cave Heaven disciples na kasama niya ay hindi nakaimik nang marinig nila ang mga salitang iyon. Hindi mo man lang siya mapipigilan sa sarili mo. Paano natin siya pipigilan? Gayunpaman, buong lakas nilang hinabol si Yang Kai. Sa kabilang banda, pinilit ni Yang Kai ang sarili na huminga ng malalim at muling gumamit ng instantaneous movement. Binuksan niya ang distansya sa pagitan niya at ng mga humahabol sa kanya habang patuloy na lumalapit sa lugar ng labanan. Matapos tumakbo ng ilang daang kilometro, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang biglang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Tumangala siya at lumanghap ng malamig na hangin. Ngayong narito na siya, sa wakas ay nakita na niya kung anong uri ng monster beasts ang nag-aaway sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay tila bakulaw habang ang isa naman ay lobo. Magkagayunman, ang bakulaw at lobo ay may mga katawan na ilang 10-10 metro ang taas, na ginagawa silang napakalaki. Higit pa rito, pareho silang kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag at bawat galaw na kanilang ginagawa ay nagpapakita ng dakilang kapangyarihan. Ito ay malinaw na dalawang 6th grade metal element monster beasts. Ang kapangyarihan ng metal element ay hindi maihahambing na matalas at nagniningning sa lahat ng direksyon sa panahon ng kanilang labanan, na pinupuno ang mga taluktok ng bundok sa malapit na may hindi mabilang na nakanganga na mga butas. Marami sa mga mas maiikling taluktok ay nawasak pa sa lupa. Ang dalawang 6th grade metal element monster beasts ay mukhang pantay na tugma. Sa kabila ng mahigpit na pakikibaka laban sa isa't isa, imposibleng sabihin kung sino ang humahawak sa itaas sa labanan. Hindi lang iyon, parehong nasugatan at basang-basa sa dugo ang mga monster beasts. Hindi banggitin, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat na matagal nang naghihilom. Ang laban na ito ay tila maraming beses nang naganap noon sa nakaraan. Mukhang hindi magkatugma ang dalawang monster beasts na ito. Kaya patuloy silang nag-aaway sa Blood Monster Cave Heaven na ito sa loob ng hindi mabilang na taon. Hindi titigil ang kanilang laban hanggang sa mamatay ang isang partido. Hindi napigilan ni Yang Kai na mabigla nang maramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa away nilang dalawa. Ang dalawang monster beast na ito ay hindi ordinaryong 6th grade monster beasts.
Marahil sila ay nasa tuktok ng 6th grade, kung hindi, imposible para sa kanila na maging sanhi ng malawak na pagkalat ng pinsala. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, binuhat ni Yang Kai si Ku Huashang sa kanyang likod at dumiretso sa gitna ng labanan sa pagitan ng dalawang malalaking monster beast na ito. Pinagmasdan niya ang pagdating ng lobo na diretsyong sumunggab sa leeg ng bakulaw habang itinaas ng bakulaw ang isang braso upang harangan ang napakalaking mon ng lobo. Samantala, itinaas ng bakulaw ang isa pang braso nito, na binalot ng makakapal na metal element power, at hiniwa patungo sa tiyan ng lobo. Tumalsik ang sariwang dugo kung saan-saan. Maging ang bakulaw o lobo, ang magkabilang panig ay napaungol sa matinding paghihirap. Napaatras ang lobo, ngumunguya sa isang piraso ng laman ng bakulaw sa bibig nito. Katulad nito, ang matalim na metal element power ay naghiwa ng madugong sugat sa tiyan nito. Ang dalawang monster beasts ay nakatayo libu-libong metro ang layo at nagtitigan sa isa't isa sa di kalayuan. Bigla silang lumingon ng sabay-sabay at tumingin sa direksyon ni Yang Kai na may mapagbantay na ekspresyon. Halatang napansin nila ang presensya niya. Hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya at nagmamadaling ginamit ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Source upang ipakita ang kanyang Dragon Clan aura. Bagamat ang dalawang monster beast na ito ay mukhang walang kaugnayan sa Dragon Clan, sila ay mga monster beasts pa rin. Bilang pinuno ng Divine Spirits, ang aura ng Dragon Clan ay maaaring kumilos bilang isang hadlang para sa halos lahat ng monster beasts. Ang bakulaw ay agad na nagpakawala ng dagandong, gayon din, ipinakita ng lobo ang mga pangil nito kay Yang Kai. Ang dalawang napakalaking monster beasts ay hindi nasisiyahan na ang pagdating ni Yang Kai ay nakagambala sa kanilang buhay at kamatayang pakikibaka. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Yang Kai at dumiretso sa kanila. Hinawakan niya si Ku Huashang gamit ang isang kamay at kinuha ang kahot na token at divine ability bead na ibinigay ni Lady Boss kasama ang isa pa niya, itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo. Parehong ang mga titig ng bakulaw at lobo ay agad na iginuhit patungo sa divine ability bead. Ang dalawang napakalaking monster beasts ay natural na nakakaramdam na ang maliit na butil ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, kaya, napaatras silang dalawa ng ilang hakbang habang napakasama ng tingin. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai sa nakita. Natatakot siya na atakihin siya ng dalawang monster beasts dahil sa galit. Kung ganoon nga ang kaso, wala siyang pagpipilian kundi ay activate ang divine ability bead. Nangangahulugan iyon na napilitan siyang gamitin ang kanyang huling trumpo sa lugar na ito. Ito ay isang malaking kawalan na hindi katumbas ng halaga ng mga benepisyo. Buti na lang at hindi ganoon kababa ang sentensya ng dalawang monster beast. Masasabi nila na si Yang Kai ay isang mahigpit na kalaban, kaya pinagmamasdan lang nila siya at wala nang ibang ginawa. Sa ibabaw ng mga bundok, isang maringal na monster chi ang tumagos sa hangin. Ang dalawang napakalaking monster beasts ay magkaharap habang si Yang Kai ay dumulas sa pagitan nila upang tumayo mismo sa gitna ng kanilang standoff at huminga ng malalim. Hindi siya nagmamadaling umalis. Dahil ang dalawang monster beasts na ito ay mortal na magkaaway, hindi nila siya aatake ng walang habas dahil iyon ay magbibigay lamang sa kanilang kalaban ng kalamangan na maaaring pagsamantalahan. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nakatayo mismo sa balanse sa pagitan nila. Maaaring mukhang mapanganib, ngunit ito ay talagang medyo ligtas. Parang nakatayo sa mata ng bagyo. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai, ang kanyang tingin ay naging napakalamig. Shua shua shua. Tatlong pagsabog ng ingay, tulad ng isang bagay na pumuputol sa hangin, ang umalangongo bago lumitaw ang mga figure ni Yin Xinjiao at ng iba pa at huminto sa malapit. Malalim na kumunot ang noo ni Yin Xinjiao, na sinulyapan ang bakulaw at lobo. Ang lalim ng titig niya ay nag-uumapo sa takot. Si Yang Kai ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo sa pagitan ng dalawang monster beasts na ito, ngunit hindi niya ginawa. Hindi rin siya nang ahas na salakayin ng padalos-dalos si Yang Kai. Para siyang patay kung mali ang pagkakaintindi ng dalawang monster beasts sa kanyang intensyon. Yin Xinjiao, kalmadong tumitig si Yang Kai sa harap. Hindi makakalimutan ng Yang na ito ang ginawa mo ngayon. Tiyak na babayaran kita ng 100 ulit para dito. Natahimik si Yin Xinjiao. Bukod dito, walang saysay na sabihin ang anumang bagay sa sitwasyong ito. Masusuklam lamang niya ang katotohanang nabigo siyang mahuli si Yang Kai sa tamang panahon, kung hindi, paano niya matitiis ang gayong kawalang galang.